Alright, good morning. Okay, ushers, paki-secure yung ating gate. Kung pwede, isarado na yan para to make sure na ang ating mga bata safe dito sa loob. Kasi minsan may mga passers dyan na walang pakialam. No, ang bibilis magpatakbo ng motor, tricycle, sasakyan, kahit alam nilang church na ito. Kaya let's pray pala na makagawa tayo ng bakal. Plano ko maglagay talaga ng plansa. Lagyan natin ng slow down dyan. Tapos makabili pa tayo ng extra tire na lagay natin dyan para mag-minor sila. Kasi may mga tao na walang pakialam. So since na-short yung ating tire, dito lang sila sa gilid. So mabilis pa rin. In fact, sino ba yung dati na muntik na nabangga o nabangga na, buti na lang nakabrake yung sasakyan. Kaya wag nating antayin na magkaroon pa ng disgrasya ang ating mga anak bago tayo mag-aksyon. Kaya kung pwede lang mga ushers, every time ganito, i-secure nyo na yung gate, sarado nyo. May ginawa tayong ring sa ibabaw, sa taas. Kasi pag ipadlock mo lang or pwedeng matanggal. So dapat sa Okay? Make sure na nasa loob na lahat, Brad. Okay? Kaya kung sarado na yan, tapos late ka magdating, balik ka sa hapon. Ito lang yung Baptist na iglesia. Kaya huwag kayong magpalit-late kaya sarado natin yung gate natin. May cut-off po yan. Okay? So this morning, proceed tayo sa ating Bible reading. Amen? Hindi kompleto ang ating simba pag walang preaching, walang teaching ng Bible, mga kapatid. Matthew 25, please, at magsitayo tayo. This morning, chapter 25. Matthew chapter 25. Verse 1 to 13. Verse 1 to 13. Okay, this is a parable ni Jesus Christ about the 10 virgins. At gi-categorize po ito ng dalawa. The first 5 is wise, and the second 5 is foolish. Foolish. I will read verse 1, please read verse 2, and then so on and so forth, and then let's read all together verse number 13. Verse 1, then shall the kingdom of heaven be likened unto the 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and for you and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. Verse 11, afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Altogether 13. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh.
Galatians chapter number 6, verse 10. Galatians chapter number 6, verse number 10. Another passage. Chapter number 6, verse number 10. Verse number 10. Let's read, please. Ready, go. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. This morning, we're going to talk about opportunity. Seizing the opportunity. Seizing the opportunity. Father, we thank you this morning that we have this privilege, Lord, that we can worship, we can exalt, we can study, we can learn together the Word of God. Father, it's my prayer today na Lord, mag-minister po ang inyong mga salita sa aming puso, sa aming mga thoughts this morning. And help us, Lord, na ma-take advantage namin ng opportunity. Help us, Father, na hindi kami matulad sa foolish virgin na kung saan, Panginoon, ay nagkumpiyansa sila, na kung saan they are unprepared. And then, when the bridegroom came, they are run out of oil. And that therefore, Lord, they were not able to attend the wedding ceremony. And Lord, it speaks about opportunity, speaks about readiness. Now, sa amin today, help us, Lord, na always kami maging ready sa mga opportunity na i-allow nyo sa aming buhay, dear God, so that, Lord, magamit namin for your honor and glory. And may this lesson mag-remind sa aming lahat, Lord, that there is a blessing, there is, Lord, a potential kung kami po ay maging handa sa lahat na panahon. So this time, Father, be with us, and I pray for wisdom and knowledge sa bawat isa, not to me only, but to your hearer as well. Holy Spirit, minister to us, give us enlightenment, and shed light sa mga truths na aming babasahin, na makita at ma-appreciate namin deeper ang inyong mga principles sa Bible. And as we go on, everything, Lord, ikaw siyang mag-minister sa amin. I may not be able to explain well everything, Lord, but the Holy Spirit has the power. And this is my prayer in Jesus' name. Amen. And amen. All right. Now, this morning, mga kapatid, our lesson is all about seizing divine opportunities. Verse number 10, the Bible says, as we have therefore opportunity. Underline that phrase, opportunity. As we have therefore, Paul addressed this to the Galatian believers. As we have therefore opportunity or privilege or time. The Bible says, let us do good. Amen? We are told to do good. As member of the body of Christ, and we are expected to do good. Amen. Now, anong sabi po ng Bible, mga kapatid? Ephesians 5:16, the Bible says, redeeming the time because what? The days are evil. Ibig sabihin, hindi po sa lahat na pagkakataon may opportunity. Hindi po sa lahat na oras, mga kapatid, ay available ang opportunity. In other words, as long na ito po ay gi-allow ng Panginoon sa atin, ay dapat po i-take advantage po natin yung time na yun. Now, first of all, we need to consider the nature of opportunities. The nature of opportunities. According to James chapter 1 verse 17, let's go to Galatians, James chapter 1 verse 17. Galatians chapter 1 verse 17. It says here, every good gift and every perfect gift
is from above. Amen. Every good gift and every perfect gift is from above. Now, first of all, we need to realize that the source of gift is from above. And that's our Lord. Amen. And the Bible says not only He mentioned the word gift, but it says here, good gift. What kind of gift? It is a good gift. Not just good, but also, the Bible says, a perfect gift. And I do believe this good gift that Apostle James mentioned here, and perfect gift, included opportunity. Amen. It includes opportunity. One of the gifts from the Lord is opportunity. The gift of opportunity. The gift of privilege. Every one of us has been given privilege from the Lord. Every one of us has been given opportunity from the Lord. And that is why we need to take advantage this opportunity. Let me give you a few example. Being husband is a opportunity, is an opportunity. Amen? Being a mother is an opportunity. Being a parent is an opportunity. Yes or no? Hindi po lahat gi-allow ng Panginoon maging parent. May mga tao dyan gusto maging parent, but the Lord did not allow them. Amen? May mga tao dyan na gusto maging mother, pero hindi gi-allow ng Panginoon maging mother sila. May mga tao dyan na gusto nila maging tatay, pero hindi gi-allow ng Panginoon, maka-experience sila na maging tatay personally. It could be a foster parents, it could be a guardian, but hindi talaga totally by blood naging parents. Oh, like to us kay Ma'am Vic, hindi gi-allow ng Panginoon na may sarili talaga kami mismo, galing sa aming dugo. That's why if you're a parent today, be proud you're a parent. If you're a mother today, be proud that you're a mother. If you're a husband today, be proud that you're a husband, because that experience is opportunity from the Lord. Yan ba tayo? Let's appreciate that opportunity, mga kapatid. Ayaw, kung husband ka ngayon, hindi ka nagsisi na naging husband ka. Kung mother ka ngayon, ayaw, hindi ka nag-regret na naging mother ka. Dapat na-appreciate mo yung gi-allow ng Panginoon na privilege sa iyo. Dapat i-treasure mo yan na privilege, mga kapatid. If you're a student today, that is a privilege and opportunity. Amen? May mga estudyante o may mga young people ngayon na hindi po sila nabigyan ng opportunity na makapag-aral. Gusto nila pero walang opportunity, walang privilege. Kaya kayo blessing po na may parents kayo, excuse me, na nagsumikap para makapag-aral ka. And that is a privilege, mga kapatid, mga young people. Kaya, kung estudyante ka ngayon, be serious sa pagiging estudyante. Hindi magsige lagaw-lagaw. Hindi magsige motor-motor. Pag walang klase, privilege yan makatulong ka sa parents mo. Hindi na matuwa ka kay walang klase kung saan-saan ka pumupunta. O, tingnan nyo yung recent na nangyayari sa Zamboanga. Motor-motor. Maybe walang klase, I don't know, pauwi. Tapos, minsan na ba ito, mga lalaki, pag nakamotor, parang sino na? Padayaw-dayaw dayon. Kapin pa ang backride, classmate o crush o checks, padayaw-dayaw dayon. Nasisino na nga hari ng kalsada. Bago pa lang gani, nakabalo magmotor daw, matsyag mo, daw si Burnok. Wala pakialam kung may gas, walang pakialam kung may oil ba yung sasakyan, wala pakialam kung may brake ba yung sasakyan, basta makadrive. Kaya lagi, angkas ang mga babae. Oh. So wala pang knowledge about driving. Oh. Yun ang tendency. Walang defensive driving. Ang alam lang, mag-drive, magpuga. Pero walang knowledge paano ang defensive driving.
Ang resulta, offensive driving, offensive, nakadisgrasya. So, anong nangyari? Kaya on the spot, patay yung babae ba? Nalampos ang ulo doon sa simento, doon sa door. Doon sa concrete na wall ng bahay. Oh, nalampos yung itsura nila, kaya on the spot yung dalawa, patay. Pati yung driver pala, later on. Akala natin okay. Na-hospital pa, pero patay din later on. Kasi internal hemorrhage, nagsuka ng dugo. Dahil sa impact. So wala na. 3 sila. Mga kapatid. Kaya kayong mga parents, may mga anak kayo, ginapamotor ninyo, please lang. I-orient ninyo, una, walang driver's license. Amen? Pangalawa, kung wala po yung walang papilis yung motor. Aside another violation. Paano kung nadisgrasya pa? Ang buhay din at mapalitan. Kaya it's better kung wala kang klase, uwi ka. Tulong ka sa magulang. Hindi ka dapat matuwa na walang klase. Libre ka na kung saan ka na magliwaliw, saan ka na maggala. It's opportunity makatulong ka sa magulang mo. It's opportunity na kahit papano, mapawi yung kanilang pagod at hirap na masabi nila one day, hindi sayang pang ang pagpapaaral natin sa ating anak. Hindi sa pagtikal, mga kapatid, at hindi din sa pagbubuhat ng sarili ko ba. Every time, minsan, di ba may mga instances kung estudyante ka pa, na pagdating mo doon, magsabi si ma'am, wala tayong klase, kaya may meeting kami. Mga classmate ko, tuwang-tuwa, ay, yehe, walang klase. O kung saan na, pumupunta sa classmate. O, nag-inom tuba, nag-ihaw manok. O, yung iba, kung saan-saan nagpunta. Pero ang mindset ko, uwi ako. Magtulong ako sa aking ate. Kasi ang nagpaaral sa akin, aking ate. At alam ni Brother Malakias yan, ang style doon sa Bohol, hindi uso pa nag-harvest ka ng palay ba? Hindi uso yung thresher. Di ba yung thresher ngayon, ganon? Iba yung thresher ngayon, harvester naman ang tawag doon. Di ba yung ginaano na ngayon? Nung una talaga, yung thresher, yung ginapansak mo pa yan, bulhot ang tawag. Tapos doon, sa Bohol, walang ganon. 1990s, 97, 96, hindi na uso yun. Ang style nila doon, yung DIY lang. Maglagay sila ng parang bilog, lagyan ng mga pako, tapos meron siyang kadina, dito, tapos iganon-ganon mo. Tapos ikaw pa magganon. Iganon siya para matanggal yung rice grain. Ganon kahirap, kay sakit pang paa mo, sakit pang kamay mo, kay magganon ka pa, iganon-ganon mo pa. Ewan ko kung alam pa yan ni Brad Malakias at ni Sister Terry. Andito ba Sister Terry? I don't know kung naka-experience sila maganon ang harvest ng palay sa Bohol. Ganon ang ginagawa ko, mga kapatid, nung high school ako. I don't know yung mga young people ngayon. My point is, sana wag niyong sayangin yung opportunity. Wag yung darating yung point sa life mo na sayang, na-miss ko yung opportunity na ginapaaral ako ni mama ko, di ako nagsumikap. Sayang yung opportunity na sana gaganda ang buhay ko ngayon. Sayang yung opportunity na sana hindi lang ako sana ganito dito. Kung nag-aral at nakinig ako sa parents ko nung una, sana man lang nag-improve yung aking hanap buhay ngayon. At tanungin nyo yung mga parents ninyo na hindi po naka-avail ng opportunity na yan. Kung pwede lang i-rewind sila at ibalik nila, sayang, sana nag-aral ako nung una. Siguro ngayon, kahit papano, ang life ko hindi ganito kahirap. Amen? Kaya kayo ng mga anak ngayon, na mayroong ganitong opportunity, sana i-take advantage yung opportunity. Hindi maglagaw-lagaw. Hindi maguyab-uyab. Hindi magmigo-migo. Gipaaral ka, hindi para magmigo. Gipaaral ka para hindi maglagaw-lagaw. Gipaaral ka kasi gusto ng parents mo na magkaroon ka ng bright future today, someday. Gusto ng parents mo na gaganda yung buhay mo. Para yan sa'yo. Ikaw makabenefit yan sa opportunity na yan.
Kaya dapat i-take advantage mo yung opportunity. How many times I mentioned this in this pulpit? Na siguro kung sa panahon ko nung una sa college ako, kung may opportunity lang ako na talagang, nakatapos ako ng degree siguro. Hanggang second year lang po ako, mga kapatid. I-approach ko yung maestra namin sa Filipino. Sabi ko, ma'am, pwede ba ako mag-working student sa'yo? Sabi niya, marunong ka ba mag-drive ng multicab? Sabi ko, ma'am, sorry po, hanggang motor lang ako. Hindi, require ako ng driver ng multicab. Kaya meron akong karinderiya sa terminal. So gusto ko, every now and then, may mga product, may mga pagkain, i-transport doon sa terminal galing ng bahay. So kailangan ko marunong sa multicab. So sabi ko, sayang yung opportunity. Kasi wala na akong pambayad. Nag-eskwela ako, nag-aral ako, self-supporting sa Jollibee. Nag-part-time ako sa Jollibee. Na-in contract sa Jollibee. Wala na. Walang parents, walang ate nagtulong sa aking pag-aaral. First year and second year. Lord, gusto ko makatapos. Kasi sa aming 7 magkakapatid, isa lang brad na nakagraduate. Panganay lang namin, the rest, wala na. Ate ko, hanggang elementary lang. So sabi ko, Lord, kahit 2 man lang sa amin, makatapos ng degree. Pero hindi gi-allow ng Panginoon. Kaya sa inyo, mga young people, ang dami scholarship gayon. Kung gusto mo talagang mag-aral, kahit parents di maka-afford, magpisan ka lang dyan, ang daming privilege na pwede ka makapag-aral. Nasa iyo na lang siguro ang katamaran kung ayaw mo. But I tell you, ang window of opportunity, mga kapatid. Amen. Anong sabi dito? Sa Galatians, ating binasa kanina, chapter number 6, verse 10. Dapat mag-remind ito sa atin, lahat. As we have therefore opportunity, let us what? Let us do good. Let us do good. Ikaw naman, kung single ka pa ngayon, opportunity na rin na mag-asawa. Hello, amen? O kung nasa tamang edad na, ara naman si pastor ay. Kung hindi importante ang marriage, bakit sinabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone? Kung hindi importante ang marriage, bakit nag-create pa, nag-effort pa si Jesus Christ na patulogin si Adam, kunin ang isang rib, i-form niya para maging isang babae? Kung hindi man ang importante ang marriage, kung okay na si Adam o si Adan na mag-iisa o nag-iisa, why not nag-effort pa siya na magawa ng babae? What's the point? Ibig sabihin, may nakita si Lord na something kapag ka ang tao ay nag-iisa. Tama? May nakita si Lord na kulang kung ang tao hindi mag-asawa. Amen? Kaya binigyan niya ng babae. At sabi ng Bible, ang meaning ng babae is completer. To complete the man. So ang lalaki, pag hindi nag-asawa, incomplete. Si babae, pag di nag-asawa, incomplete. Maging complete kayo ba when there is union between man and woman. And I thank the Lord, December 28, 2004, naging kompleto ako. Bone of my bone and flesh of my flesh. Amen? Now, anong purpose ng marriage? Anong purpose ng marriage? Dapat ma-realize mo at maintindihan mo anong purpose ng marriage. Now, 3 things. Number 1, for companionship. Companion, may kasama. Nakita ni Adam, may kasama lahat ng mga gi-create ng Panginoong Diyos. May piring lahat, nakita siguro ni Adam. Pagtingin niya sa sarili niya, bakit wala akong kahit sura? Bakit wala akong katulad sa akin? Nakita niya yung lahat na gi-create ng Panginoon, napakaganda. Pero nung tinignan yung sarili niya, wala siyang katulad. Maybe there is an emptiness sa life ni Adam na nakita ng Diyos. And that is why nag-create siya ng babae.
Companionship, di ba? Napakahirap, matulog ka, ikaw lang. Pagising mo, ikaw lang. Imuluto, imukaon. Naalala ko nung nagpastor pa ako sa Tampakan, Malta na. Luto ako ng breakfast, dala na pa ni hapon. Ikaw man lang isa. Tapos, bili na lang ako ng ready-made na ulam. Bili na lang ako. O, pag-uwi, tulog na. Pagising mo, ikaw lang yapon. O, kaya, yung radyo sa Bombo Radyo, yung drama sa Bombo Radyo, wala na, naubos ko na. Familiarized na ako. O, ayun na lang, Brad. Wala pa, 2004, 2003, di pa masyado ang cellphone. I don't know sa inyo. Pero di pa masyado uso ang cellphone that time. 2003, 2002? Wala. Eh di man ako pwede makinig ng FM. Di Bombo Radyo lang. Ano tong drama sa Ornabad nga una nga drama sa Bombo Radyo, nalipat na ko. Katong pis-pis bala nga kuan. Anong pangalan tong pis-pis nga ano? Pagkahapon, tuyang ermitanya. O, tiyanhon ka na. Mahirap pag nag-iisa. Hello? Kaya kailangan po ng companion. Mga kapatid, companionship. Pangalawa, anong purpose? Bakit may marriage? Partnership. Gusto ng Diyos na may partnership. May partner ka sa pagplano. May partner ka sa mga desire mo. Sa mga dreams mo. Meron kang partner. Di ba? Napakaganda habang pulo pang api ka mo da. Tapos may ibos. Isa-istorya ka mo. O, ma'am, anong plano ta na yung aton balay? Anong plano ta sa aton gamay nga luti? Anong plano ta? Di ba? Mas maganda kung dalawa ka mo. Dalawa ka mo. May idea ka mo. Kung ikaw lang isa. I don't know, Brad, kung ganon kayo mga mag-asawa. Pero sa kami ni Ma'am Big, istorya kami. Anong himuon taning lababo taman? Lababo ta daw pigado. No? Di ba? Bisa mga simple nga bagay. Nami yung dalawa kayo. May timbang ka ba? Maybe may idea ka, pero maybe yung isa may idea din. And maybe mas better yung idea pa niya sa atin. That's the purpose. Bakit may mag-asawa? Para dalawa kayo. Maganda ang maplano ninyo. O kung ikaw lang isa, tapos napalpak, wala na. Wala, balda eh. Pero kung may isa-isa, dali lang pang, kaya daw, dali lang anay, hindi anay. Daw nakita ko nga amo niyo. O di ba? At least may magasiling nga, di ka dayon madritso ba? No. Kaya duha ka mo. Umpisa pa lang, may magsaway na, daw tagili daw, liwaton ta. Yun ka-importante, ang marriage. Partnership, mga kapatid. Kung wala kang partner, mahirap. I'm not saying dili effective, pero mas effective kung may partner. And of course, the third is, anong purpose sa marriage ba? Not only for companionship, not only for partnership, but third, for to reproduce. Ang imulahi, ma-maintain mo ang imulahi. May kasabihan tayo, mas malaking angkan, mas matibay. Tama? Kanang dako nga pamilya ba? Sabi ni Engineer Asuncion, kung kilala nyo dating member dito, taga Pangasinan yon. Pumunta dito, dayo lang. Ang kanilang lupa sa Barrio Sais Banga, maraming Muslim gusto mag-squat. Ngayon, ilan sila nga mga lalaki, Brad? 11. Lalaki lang, 11. Oh. May mga Muslim, may mga gustong magsalakay, i-squat ang kanilang lupa. Ngayon, kumpleto sila.
May mga didosi sila, may mga tabas sila, may mga kris daw sila. Ano wonder, ang lupa sa mga Asunsyon malapad sa banga. Kay Brad, hindi na-invade ng mga Muslim. Eh kung dalawang lalaki lang sila, tatlo, madali silang mapasok. Kita ng Muslim, may didosi, unsi kabilog, puro lalaki, unsi lang, may labot ang tatay. Sabi, di basta-basta ni. Mabato galing ng mga tao ni. Oh. What my point is, ang marriage, ang purpose nito to reproduce. Na kung mawala tayo, para bang may magsaha. Mawala ka man, may another generation. Eh now, kung wala. Hello, amen? Kung wala. That's why, opportunity. No? Habang may opportunity tayo, let's take advantage of the opportunity. Hello, amen? Every good gift, no? And every perfect gift is from above. God open doors no man can shut. Kung si Lord mag-open sa opportunity. What else? Opportunity requires discernment. Amen? Kasi minsan, may opportunity na, kaso wala tayong wisdom. Di natin nakita na yun pala opportunity na. Para sa atin ay ordinary lang. Pero para kay Lord, open door na yun sana na pwede mong i-take advantage. Pero dahil wala kang wisdom, katulad sa ating binasa, yung mga 5 babae, nilagyan nila ang kanilang lampara, nilagyan nila ng oil. Samantala yung 5 virgin, sabi ng ating binasa, habang nag-aantay sila ng bridegroom, kasi sa Oriental countries o sa Middle East, mas sikat brad ang bridegroom. Ang bridegroom ang ginahintay ng mga tao. Mas excited sila hintayin yung bridegroom. Sa atin sa Pilipinas, baliktad ang bride. Doon tayo nakafocus sa bride, sa babae. Pero sa Middle East, baliktad. Sa wedding, ang lalaki ang sikat. Ang lalaki ang bida. Kaya pagdating ng lalaki, ang mga tao tayo kaagad, excited silang salubungin. Iyon ang kanilang custom doon. Kaya dito mga kapatid, sa parable ni Jesus Christ, may 10 virgin, mga babae. Yung 5, wise. Yung iba, yung another 5, foolish. Bakit po wise yung 5? Sapagkat while waiting doon sa bridegroom, gabi kasi ito, bago sila, mga kapatid, nilagyan nila ng oil ang kanilang, yung lampara ba yung tawag? Yung lamp nila ba? O sa atin dito, gas. Sa kanila, oil. Nilagyan nila. And while waiting, kasi natagalan niya yung lalaki, sabi ng Bible, natulugan sila. Pagdating, may nag-shout, andyan na yung bridegroom. The bridegroom cometh. So, sinindihan ka agad ng wise men, wise women, yung kanilang lampara. Samantala, yung mga foolish, nung sinindihan nila, wala. Kasi walang oil. So, ang ginawa nila, lumapit dun sa 5. Sabi niya, pwede bang makahingi? Para magkaroon din kami ng ilaw katulad sa inyo. Siya, hindi pwede. Kasi yung aming oil dito, enough lang sa amin, makapunta doon sa bridegroom. So, ang gawin ninyo, pupunta kayo doon, bibili kayo doon sa gatinda. So, pumunta yung yung 5. So, sabi ng Bible, habang ga-travel sila, dumating yung bridegroom, tapos pumasok na doon sa ceremony, pagbalik nila, nandun na sa loob. Pumatok sila. At sabi ng bridegroom, hindi pwede. Kasi sarado. So, yung opportunity ba? Amen? Yung opportunity na dapat tayo handa. Yung privilege na nandun ka na sana, pero na-miss mo. Na-forfeit yung opportunity. Dahil hindi ka prepared. Amen? Kaya sabi ng Bible, kailangan tayo ng discernment. 1 Chronicles chapter 12, verse number 32, mga kapatid. Anong sabi ng Diyos sa mga Israelite? 1 Chronicles 12:32. Chapter number 12, verse number 32. I just want to quote. The Bible says, men that had understanding of times. Yung phrase na yan. Men that had understanding of the times to know what Israel ought to do. Notice the word, men that had understanding of times. So dapat pala kailangan tayo magkaroon po ng understanding, proper understanding, para maka-response tayo kaagad.
Para alam natin ano yung response natin, ano yung action natin. Pag if time or opportunity will come. Pag wala tayong discernment, sayang yung opportunity. Amen? Ma-miss natin ang opportunity. Kaya kailangan natin ng wisdom from the Lord. Knowledge from the Lord. Na yun pala ay opportunity na, blessing na, window of opportunity, gi-allow ng Panginoon sa atin. Ang kailangan na natin i-execute properly according to God's plan and God's will. Amen. And sometimes, opportunities often come disguised. Sometimes daw mga kapatid, ang opportunity nag-disguise. Hindi siya always visible. Hindi siya always obvious, mga kapatid. Alright? Now, let me give you an example, Brad, si Goliath. Siguro sa iba, problema si Goliath. Para sa iba, si Goliath, mga kapatid, is disadvantage. But look what happened to David. Para sa kanya, opportunity ito. Na ito, Lord, opportunity ito na ma-defend ko ang aking country. And you know what happened? Nakita natin si David na despite sa kanyang disadvantage, by size, by experience, wala si David. Pero para sa kanya, God is greater than Goliath. And that therefore, gilabanan niya, mga kapatid. And you know what happened? Sa simple act ni Goliath, napatay niya si David, napatay ni David si Goliath. But what happened? Ito yung breakthrough niya. Nagkaroon siya ng break, nakilala si David. In fact, sabi po ni King Saul, sino mang makapatay nitong giant na ito, ibibigay ko ang aking anak para mapangasawa niya. At hindi naman si David nag-after doon sa asawa, sa reward, na si Michal na naging soon-to-be asawa ni David. Ang sa kanya, enough na mapatay niya ang somebody, ang someone na nag-defy sa God of Israel. But nakita natin ang turning point. Nakita natin ang transition. Simple act lang po. Actually, hindi yun intentional na nagpunta si David para patayin si Goliath. Ang kanyang purpose, nagpunta siya doon para maghatid ng supply sa mga kapatid niya na army. Amen? But it so happened na pagdating niya doon, nandun din si Goliath, na kung saan laging nag-challenge sa mga Israelite, sinong matapang sa inyo, harap sa akin. At kung sinong manalo, ay magiging alipin ko kayo. At sinong matalo, o magiging alipin ko kayo. At until now, until history to history, mga kapatid, kahit bata, kahit hindi masyadong church-goer, kahit hindi masyadong familiar sa Bible, pag sinabing David and Goliath, nakatatak na yan, mga kapatid. Amen? That's opportunity. Na kay David, no, hindi ako uuwi na, hindi ko pwedeng labanan itong taong ito. This is a rare opportunity na pwede kong gawin. Mga kapatid, diyan ba tayo? Amen? How to respond opportunity. Paano tayo mag-respond sa opportunity? Number one, act in faith, not fear. Alam niyo minsan, na yung mga opportunity, pero takot tayo mag-take risk. Takot tayo mag-try, takot tayo mag-fail. Mga kapatid, it's not bad to fail. Hindi po masama na minsan magkamali tayo. Kasi sometimes doon sa pagkakamali natin, maka-learn tayo ng lesson. Ang importante lang, mag-willing tayo mag-take ng risk. Let's just put faith, mga kapatid. Let us act in faith. The Bible says, Hebrews 11 verse number 6, but without faith it is impossible to please Him. The children of Israel missed the promised land because of fear. Amen. Sometimes ginatest tayo. Sometimes, mga kapatid, it takes courage para makita natin yung opportunity.
The children of Israel, nung kanila nag-spy sila sa promised land, most of them nakita po nila yung obstacle, nakita nila yung problem. Pero para kay Caleb at Joshua, nakita nila ang opportunity. Amen. So it's different perspective. It's a matter of perspective. Para sa iba problem, pero para sa kanila, blessing. Di ba meron tayong kasabihan na sabi doon, ang iba para sa kanila, basura. Pero pagtingin sa iba, pera. So it's a matter of mindset. Depende paano mo tanggapin at titingnan ang isang bagay, Brad. Pwede pala na ang problema maging blessing. Pwede yung obstacle turn into victory. Di ba anong ginagawa na mga tao? Mga ukay-ukay doon sa ibang bansa, mga damit na mga, anong tawag doon? Mga basura na sa kanila. Okay, ang Pinoy, creative man ang Pinoy, madiskarte ang Pinoy. Pagdating, uy, basura, pera ito, imported. Hakot ng hakot yung Pinoy, baligya. Nagbanggarano ng Pinoy. Meron ako nakitang vlog na, I don't know, Korea ba yon? Na parang ginajunk din ba? Maraming ginajunk doon na, even sa Amerika, ito yung sabi na, pag may sobra sila, tapos may old na sila na appliances, ilagay lang sa labas nila, sa gate or sa along the road. Magaganda pa, mga appliances maganda pa. So mga Pinoy, kaya mahilig man tayo sa mga surplus. Kunin nila. TV doon na okay pa, furniture okay pa, ilagay lang. Tapos ang pintura doon na sobra, hindi na nila yan i-stock ng atin dito. Antayin pa natin na i-stock until such time na sa sunod. Kailangan natin ng pintura. Hindi. Pag sobra, ilagay na kaagad. Hindi na sila mag-stock pa doon na gamitin kay para sa kanila mabaho. Baka sa kanila mag-explode or what. Ilagay sobra. Ang Pinoy, mahilig magano. Kulikta, tapos gibinta, padala sa Pilipinas, gibinta. Nagmanggarano ng Pinoy. Kaya bakit? Madiskarte. Opportunity. Hello, Brad? Ano pa tayo? Act in faith, not in fear. Kapag naunahan tayo ng fear, mga kapatid, wala tayong ma-accomplish. The danger of missed opportunities. Ano ang danger po sa mga missed opportunities? Missed opportunity brings regret. Amen? Isa sa mga danger, mga kapatid, sa opportunity, na miss mo ba ang opportunity? Ang resulta po is regret. How many times may mga regret din ako sa life ko? Nasabi ko kung sayang kung pwede ko lang i-rewind, pwede ko lang balikan. After siguro 2 years na nakita namin si Ma'am Vic, my wife, hindi nakaanak. Sabi ko, sana early pa kami nag-adapt. Siguro kung 2006, mag-i-adapt na kami. Siguro may college na ako ngayon. Imagine mo si Clint, 6 years old. Next year, ako mag-60 na, mag-50 na. Pag 50 ko, si Clint, 7 years old. Pag 60 ko, pila pa lang si Clint? 16. 16 pa lang. Sabi ko, malayo. Sabi nga ni Brad Maki, paano na kung magkabata sila kay Ann? Edad siya sa 60, may elementary pa. Wala na, di na ma-enjoy. Di na makabanding-banding, Brad. Kaya ngayon, ginagawa ko kay Glenn, kahit bata pa siya,
At hanggat kaya ko, pag-basketball kami dalawa. Tapos, gabidyo ko. Para at least someday, kung mawala man ako, may ma-remember siya nga si daddy ko. Meron kaming moment kasama ko siya. Amen? May opportunity pa na makasama mo, mabanding mo, may quality time ba kayo? At yun dapat ang itanim natin sa ating mga anak. Yung quality time. Ayaw natin na darating ang point na ma-miss natin, na hanggang to the point mag-reminish ka na lang. Yung mag-look back ka na lang. How I wish, tani, mga ganun na lang. Kung pwede lang. Sabi ng mga nanay ko minsan, sabi niya, how I wish na sana hindi na kamo nagdalag ko. I don't know kung may mga nanay, ano na. Kasi mamiss niya yung mga galagmay pa kami nga, intact pa kami. Sa tuod lang, pulo kami kabilog. Imagine mo, pulo kami. Si nanay ko nahulugan one time. Tapos namatay 2. 10, 7 na lang kami. Imagine mo, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Sadya ko magkaon, kaya inagaway. Pero ganun talaga ang time. Time na aalis, time na wawala. Na hanggang memory ka na lang na yung mga anak mo dati, gatakbo-takbo dito. Yung mga anak mo, memory na lang na andyan sila. Pero wala na. Hindi forever ang opportunity. Kaya habang andito ka ngayon na opportunity, i-take advantage mo. Samantalahin mo. Redeeming the time, sabi ng Bible. Kasi hindi forever yan. Pwede next time, next year, wala na. Nang ngayon mo lang ma-enjoy. Amen. There are 3 things, mga kapatid, na dapat kong i-share ngayong umaga. Number 1, nga dapat huwag nating i-miss. Number 1, do not miss to forgive. Amen? Amen? Kung mayroong mga bagay na dapat nating hindi i-miss ngayon habang buhay pa, yung marunong tayong magpatawad. Amen. How many times, how many people namatay na na-miss nila yung opportunity? Kasi gakim-kim sila, gabaon sila ng bitterness sa puso nila, na hindi sila makamove on. It could be silang namatay o yung tao na may atraso sa kanilang namatay na hindi na-reconcile. Kaya dapat ngayon, hindi tomorrow, na may opportunity ka pang pwedeng magpatawad at pwedeng ma-reconcile, do it now. It could be late tomorrow, next week it could be late, and even next year it could be late. Kung next year ka pa mag-decide, kung next month ka pa mag-decide, today is the right time to forgive and to heal and to reconcile. I try to reach out my brother, Pastor John. Personally, mga kapatid, I miss my brother. Siyempre, iba yung magkapatid kayo. Na-miss ko yung moment, mga kapatid, na sometimes mag-visit sa dito sa Marbel. Sa ugangan niya, of course, ugangan niya taga Maran yun. Tawag siya sa akin, Brad, dito ako sa Marbel. Diyan ako mag-dinner. Prepare ka ng dinner, diyan ako mag-dinner. Sama ko yung anak ko. 2 lang kami dito sa South Cotabato, of course, bilang pastor pa, magkapatid. But sometimes because of doctrinal issue,
But I look forward na one day, I try to reach out, sana mabalik yung aming relationship. Amen? Ayokong mawala akong kapatid o siya man mauna na mayroon kaming something gap. Especially pareho kami pastor. And very sad because doctrinal issue ang problema. Wala kaming problema sa character, wala kaming problema. But sometimes, pero di ko pwedeng i-compromise ang truth. Hindi niya pwede akong sabihan, Brad, magbalik tayo sa ating relationship, but in one condition, balik ka sa traditional. Sorry. I cannot afford, mga kapatid, na i-bargain ang truth. Truth is truth. I don't care kung kapatid kita. As long truth, ito mas prevail ang truth. Amen? But of course, bilang tao, mamiss mo yung... I do not know sa inyo. Pero maybe iba sa inyo dito may bitterness pa. I don't know, baka bitter ka sa parents mo. Kung asawa ka, baka bitter ka sa husband mo o sa wife mo. But I will tell you, mga kapatid, do not miss the opportunity. Do not miss the opportunity na mawala ang opportunity, mga kapatid. Why not i-allow mo today, Lord, help me, na i-take advantage ko yung opportunity na ito. Jesus Christ, how many times He was oppressed, He was despised. He experienced the most brutal kind of death. And yet He said on the cross, Father, forgive them. Even on the death on the cross, His cry and His desire is to forgive those people who oppress Him, even those people who try to kill Him. That's the kind of heart, mga kapatid, na dapat nating i-develop. The forgiving attitude. The forgiving heart. And Jesus Christ is our prime example about forgiveness. That's why today, I challenge you members, Christians today, let's take the opportunity to forgive. Amen? Huwag nating palampasin. I know, may mga hurts tayo, may mga nasaktan tayo, na-offend tayo. Amen? May mga times, may mga question tayo, may mga regrets tayo sa buhay, but don't allow ang regrets ang maghinder sa atin. Kapatid, ang ating pride ang maghinder sa atin na di tayo magpatawad. I know it's not joke, it's not uneasy, but by the grace of God, we can do it. God give us strength. God give us power to do that. Apostle Paul says, but I can do all things through Christ which strengtheneth me. It's not Apostle Paul's strength. It's not Apostle Paul's power. But he said, the strength of the Lord. Don't fail, mga kapatid, yung opportunity na tayo maka-forgive. Number 2, don't fail the opportunity to serve the Lord. I don't know, last Sunday ba yun? May kinausap si Ma'am Joy, isang sultirato. Maybe gitanong niya kung may plano ka ba mag-serve kay Lord. Kasi hindi ko naabutan yung conversation. Ang naabutan ko na lang na, huwag mo nang ipag-pray. Ang pag-serve kay Lord, hindi na yan pinag-pray. Ang pag-serve kay Lord, hindi na yan gina-consider na itry ko. Hindi. Once na save ka, automatic ang desire mo to serve the Lord. Automatic na mag-follow ka to serve the Lord. Because He saved you for a purpose, mga kapatid, na mag-serve sa Kanya. Walang isa sa atin dito na ligtas ng Panginoong Diyos for no purpose. Or by chance, or by accident. No. The ultimate purpose why God saved us and why we are still alive is to serve the Lord. Hindi ka nung na-save tapos gikuha ka na ni Lord kaagad sa langit. Hindi. Bakit until nabuhay ka pa? Kay gusto ni Lord magamit pa yung buhay mo. It could be sa family mo or it could be para sa gawain ng Panginoon. Kaya huwag tayong maging madamot. Huwag tayong maging selfish sa ating buhay para sa Panginoon. Giligtas ka. Buhay ang kapalit at dugo ni Kristo sa cross. At dapat lang natin siyang paglingkuran.
Hindi para bayaran ang ating kaligtasan. Walang sino man at walang amount of works na mag-compensate sa ginawa ni Jesus Christ. But by serving the Lord somehow, sinabi natin, Lord, here's my life. At salamat sa pagligtas mo sa akin. And in return, Panginoong Diyos, kahit handful man lang na aking maserve para sa inyo. There is a song, mga kapatid, very famous, Only One Life. Will soon it will pass. Amen? Anong sunod niya, Brad? What's done for Christ will last. Ano yung ginawa natin sa Panginoong Diyos? Yun lang yung mag-last. Kahit anong achievements mo dito sa mundo, kahit anong accomplishment mo dito sa mundo, hanggang mundo lang yan lahat. If you live it for yourself, and if you live it for the world, it is only for the world. And there is no eternal value in heaven. But when you do something for God, for His honor, for His glory, mga kapatid, I believe there is eternal rewards in heaven. In everything, there is a season. To everything, there is a season. Ecclesiastes chapter number 3, verse 1. Ibig sabihin sa lahat na pagkakataon, bibigyan tayo ng equal opportunity ng Panginoon Diyos na magawa natin. Sana yung season na pwede tayong mag-serve sa Panginoon, dapat gawin natin. Amen. Serve the Lord while you can. Hello? Christians, tandaan nyo ito. Hindi forever bata ka. Hindi forever malakas ka. Hindi forever na ang ating mata makakita tayo. Tama? Ako, gasalamin na ako. Gasalamin ako pag alanganin yung, tawag dito ba, yung liwanag. Gasalamin ako pag pino yung ano. Sabi ko, nung maliit pa ako, ayaw ko magsalamin kasi si nanay, si tatay, sige lang pang, Leonard, hanapin mo yung aking antipara. Ako lagi ginautusan. Sino nakakita ng antipara ko? Hanapin mo. Ako lagi yung ginautusan. Sabi ko, di ko mag-antipara. Kay, pag magtigulang galita, sige ka, pangita. Sige, pangita. Di ko naintindihan nung bata pa. Pero, mag-abot talaga ang reality sa buhay. Na kahit ayaw mo man, time will come talaga, mag-deteriorate ang ating vision. Kaya ngayon, habang makita mo pa, makabasa ka pa ka Bible, basa Bible. Yung iba, wala na, di na makakita. Pero pag kwarta pastor, makita man. Nga man, maklaro man, bisan dulom, balaan man kung ano. Bisan way numero, color lang, balaan na. Pero pag Bible, ka color blind. Pero pag kwarta, klaro-klaro ah. Pag bill gani, ano ni man? Ano ni? Pag bill daw hanap, no? Electric bill, sukutiko, water district. Kapin pa ko na, no? Inatawang sinabran. Credit card, kabudlay, basahon ng, home credit gali. Hindi forever pagsikta, hindi forever banda ang ating kamay. Kaya habang kaya pa magtikang, kaya pa magano, gawin natin ngayon. Mga batanon, dapat number 1. Hindi kayo magtinamad magdala Bible. Dapat primary sana mga young people, yun ang palabasa sa Bible. Yun dapat ang mabilis magbasa. Malakas magbasa, kay kita pa. Amen, James? Uy, katul. Uy, katulon. Hindi forever. Kaya yung opportunity, mga kapatid, dapat huwag nating sayangin. Amen? Makaserve sa Panginoon. Kaya ngayon, alam niyo, may mga tao ngayon na hanggang wish na lang. Tani sa una ba? Itong bata-bata pa ko? Di ba, Brad? May mga tao nga, kung balaan ko lang gali, itong bata-bata ko pa tani, gisagad ko na. Kung balaan ko lang gali, nga mag-amo ko sini, tani, di ba?
Mga panghinayang na lang, kasta na lang sa handom, nga man na-miss nila ang opportunity. Abi nila nga forever, kang ay na experience mo, ma-experience gyapon sa unahan. Hindi, walang garanti ang tomorrow. Tanungin mo yung mga senior natin, siguro, may masabi din sila nga, Pastor, kung bata-bata pa ako, kung alam ko lang na hindi ko na pala pwedeng gawin ngayon sa edad ko, sana ginawa ko na nung una. Kaya, Brad, hindi ginami, Brad. Gamay lang bata, gali, Brad. Oh. Amen, Brad Romy? Hambal ni Brad Romy, Pastor, isa sa mga regrets ko. Ano, Brad? Daw nagmahay ka sa asawa mo? Siya, Pastor, kung nasave sana ako nung young people pa. Kung naabutan ako ng salvation ba, na Christian ako young people pa, siguro malaki ang posibilidad Christian din ang asawa ko. Tama. Kaso na-save siya, may anak na, malaki na. Kaya nahirapan siya. Pero sana, Pastor, kung young people lang ako, siguro Christian din ang napangasawa ko. Maybe pareho kami ngayon, Christian. Kaya kayo mga young people naman. Lantaw ka mo dire. Di magduko-duko, magpamisok-pisok dia. Di magpamusi-musi. Kamo blessing na na-save kayo at the very young age. Kasi may idea na kayo kung sino dapat ninyo maging husband to be, maging wife to be. Amen? Hindi na kayo dapat magkaroon pa ng regret someday nga tani, ako na asawa, Christian. Kay Christian ka na subong. And because Christian ka na, dapat ang idea mo, dapat maghanap din ako ng Christian para masarap maglingkod buo sa Panginoon. Kung nakasawa ka ng unbeliever someday, kasalanan mo na yan. At malaki ang kasalanan sa yung may alam, nga wala alam. Amen. Blessing yan. Andito yung parents ninyo, nawalihan ka mo, natudluan ka mo, and be ye not unequally yoked together with unbeliever. For what fellowship hath darkness with light? With unrighteousness, with righteousness. That's why, kung kamo mangita unbeliever nga partner, you are inviting trouble in your life. At maraming nag-regrets ngayon, Christian sila nung una, sa way pa nag-asawa, faithful, active sa simbahan, nag-asawa, hindi Christian. Ano natamo? Kay unbeliever ang husband, unbeliever ang asawa, sige away, simba naman. Namo tao brother, buligi ko na ba? Simba gasto, pamasahe layo simbahan nyo. Tapos ma-offering pa kamo sa pastor ninyo. Bakan po, pila gasto mo tricycle, pakiyaw pa pagpuli. Hapon nagapuli. Sabar, sige simba. May mga ganun, Brad. Well, I understand kung bago ka lang na-save. Pero ka ng Christian ka na, young people, pareho sini. Amen? Dako, nagid nga mali. Gapatanga-tanga ka na. Biskan palaan mo ng kamatuoran, nga dapat ang hanapin mo, Christian. Okay lang kung nadala mo. Praise the Lord. Bonus na lang yan. Pero hindi man lahat ganung pagkakataon. Tama? Madala ko lagi na, Pastor. Sino ka, Holy Spirit? Ano ka, Ginoo? It's better mag-obey doon sa principle sa Bible. Pag sinabi ni Lord, be ye not, be ye not. Praise the Lord, nadala ni Sister Bambam. Amen? Si Brad Jubin. Pero hindi lahat binigyan ng opportunity na ganun. Tama? Kaya ngayon, dapat Christian. Kayo mga nanay, always remind your children, naku, mag-asawa ka, lipay man si papa mo, mama mo. Pero dapat, why na kami alam kung gwapo, kwartahan, basta na Christian kid. Pero kung kwartahan, mas dami man. Bonus.
Bonus na lang yun. Number 1, responsible. Ano man ang gwapo, responsible. May itsura, pero pabayaan bata mo, galaba lang. Ano na si Ilonggo nang nabuktot, Brad? Nakuba? Bata mo, damo, giatipan, tapos tulukon ka lang. O, gilaban mo, damo-damo. Kaya dapat partnership. Kaya hindi ka lang mag-approve na yun nga, nak, okay na, nak. Ayaw, ikaw nga nanay, dapat ka, ano tawag na ba? Ina bang kuwan ba? May term kilatison, o may ano pa? Sigurista ba? Di man masama ang sagurista sa tanang nga bagay. May sagurista ka nga sa positive nga bagay. Alam nga, bata mo, gipa-eskwila mo, giatipan mo, grabe ba sakripisyo mo, tapos ihatag mo sa tawe, klaro? Kapag hulata, buyayawon bata mo gani, may ginabuyayaw. Tapos karon, bata mo, musibusihon lang sa ibang nga tao, ay, maagi ka sa akon kung kita mo, ginipangita mo, testing sadya kita. Amen? Dapat ganun tayo. Kaya nga dapat para walang ganun na sisihan sa huling panahon, bandang muli, it's better ngayon. Magulang, always i-remind mga anak na maganda talaga magsunod sa Panginoon. Para wala tayong problema. Ugangan mo, mahimo kung umagad, klaruhon mo gid. Ninoy, klaruhon mo gid yung mahimo kung ano. Kay sadya kita, basta mangita ka lang kung sisinuod ra. Dapat ganun, kontrata daan. Istorya. Para din na natin mamiss ang opportunity. Hello, amen? Mga kapatid, marami tayong mga regrets sa buhay. Tama? Huwag na nating dagdagan. Darating tayo sa point, mga kapatid, is magano tayo. That's why, serve the Lord. Make your life na valuable. Make your life na maging meaningful. Mawala man tayo sa mundo, at least, mga kapatid, natutuwa ang Panginoon. Hello, amen? Anong sabi ng Panginoon? Before we close, Esther 4:14, Esther. Chapter number 4. 4:14. Chapter number 4, verse 14. Esther chapter 4 verse 14, for if thou altogether holdest thy peace, sabi ni Mordecai, kung wala kang gagawin at magtatahimik ka lang, sabi niya, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place, but thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whither thou art come to the kingdom for such a time as this? Gisabihan po siya, mga kapatid, si Esther ni Mordecai, gagawa ka na ngayon, habang may opportunity ka, habang may authority ka bilang queen ng Persia. Naisip mo yung mga tao kasi gustong patayin, mga kapatid, ni Haman, yung i-exterminate ang mga Hudyo. Sabi niya, gawin mo ang pagiging queen mo. Gawin mo habang may pagkakataon ka. Kasi time will come, lahat ng mga Hudyo mawala. Kaya now is the time, sabi ni Mordecai. The same sa opportunity. Amen? The same sa opportunity. Kaya it's a privilege, mga kapatid, na tayo po'y buhay. It's a privilege po na tayo po'y naabutan tayo ng gospel. Now imagine, think, mga kapatid, before I close, paano kung namatay ka na hindi ka nakaalam sa gospel? Di ba? Napakalungkot. Napaka-tragedy, mga kapatid, sa buhay natin. Kaya, mga kapatid, remember, time is limited. John chapter 9 verse 4, the Bible says, I must work the works of him that sent me, while it is day, the night cometh, when no man can work. Sa mga hindi pa ligtas, before I close,
Brad, ngayon yung opportunity. This is the right time para ma-save ka. Ngayon ang opportunity, exact time, acceptable time na ma-save ka. Every moment, Brad, gusto ng Diyos ma-save tayo. At napakasimple lang po ang paraan ma-save. Magtiwala ka sa work ni Christ sa cross. Hindi sa sarili mong ginawa. Gaano ka man kabait, gaano ka man kareliyoso, gaano ka man ka-giver. Sa harap ng Panginoon, walang kwenta yon, sapagkat hindi gawa ng tao ang makapagliligtas, kundi gawa ni Kristo sa cross. And therefore, magtiwala ka 100% enough na. Wala ka nang idagdag doon. Kay kompleto ng ginawa ni Kristo. Ang girequire niya sa iyo to trust Him, na sabihin mo, Lord, salamat kay ginawa mo na ang dapat kong gawin. Ikaw nang namatay para sa akin. No need na akong mamatay para sa aking kasalanan. Kay ikaw na ang naging katubusan ng aking kasalanan. Amen. Kaya pag gagawa ka pa, insulto yan sa part ni Christ. Kasi kompleto na ang ginawa niya. Through His blood, through His death. Just believe the gospel. He died, He was buried, and on the third day, He rose from the dead. And the final offering is the blood of Christ. Kaya kapatid, simple lang po. Gusto mo ba secure ang langit? Walang iba. Trust the finished work of Jesus Christ. Today is the opportunity. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon, kapatid, huwag mo nang paabutin. Baka it's too late na tomorrow. Every head bow, every eye closed. Father in heaven, we thank you, Lord. This morning, we thank you sa instruction. We thank you, dear God, nag-remind nyo kami na huwag naming i-miss ang opportunity. Instead, the Bible says, redeeming the time. That is to take advantage sa time. It's opportunity, Lord, na kami makaserve today. It's a privilege, Lord, na ngayon habang may kaya pa kami, may lakas pa kami, may buhay pa kami, gawin namin ito at, Lord, na magsilingkod sa iyo. Mag-serve sa inyo, Panginoon. Ayaw namin, Lord, na mag-regret kami. Ayaw namin, Lord, maging ashamed kami before you someday in the judgment seat of Christ. Simply because, Lord, we are time waster. We wasted time, Panginoon. But Lord, I pray today na sana ma-remind kami, life is too short. There is no guarantee for tomorrow. Na Lord, buhay pa kami tomorrow. Buhay pa kami next year. Buhay pa kami next month. Anything could happen at any moment, Lord. Kaya whatever we can do today, we shall do it. We should do it now. Huwag na namin i-procrastinate. Huwag na namin ipagpaliban. Serving the Lord is the most exciting part of our life. Lord, and you expect us. And that should be, Lord, normal flow, natural for the Christian to serve the Lord. We should not contemplate on it. We should not, Lord, reflect on it. But it should be, Lord, our ultimate desire as Christian. Now, Lord, serving you is rewarding. Father in heaven, this morning, Lord, if there are those who are not yet saved, I pray that the gospel presentation should be enough. That, Lord, now is the accepted time. Now is the day of salvation. We should not wait, Lord, for another time. This is the opportunity to serve the Lord. This is the opportunity to give. This is the opportunity to forgive. This is the opportunity to preach the gospel. This is the opportunity, Lord, to love. And most of all, this is the opportunity to obey. Oh, Lord, today I pray, tulungan niyo po kami. Marami na kaming narinig, Lord, ng mga tao na may mga regrets sa buhay. Na kung pwede lang, sana, kung alam ko lang, yung mga line, Lord, na minsan narinig namin. But salamat today, Lord, na kami po ay na-remind. I pray for our young people again. I pray, Lord, that someday, hindi nila, Lord, i-miss ang opportunity na makaserve sila kay Lord. Magpagamit sila kay Lord while they are still young. Lord, hindi nila ma-miss ang opportunity, Lord, na today is the right time to serve the Lord. Today is the right time na ibigay nila ang kanilang potential sa inyo. Oh, Lord, bless them. Help these people, oh God, na ayaw namin masayang ang opportunity sa inyong harapan. As you, may I request everybody to please stand. And may I request, if God speak to you today, kung nangusap sa iyo ang salita ng Panginoong Diyos, na wag nating i-miss ang opportunity. The Bible says, redeeming the time because the days are evil. The
Bible says, I must work the works of Him that sent me. This is the opportunity, mga kapatid, to share the gospel. This is the opportunity, mga kapatid, maka-invite tayo ng someone. Can you come to the altar today and pray to the Lord? Lord, salamat sa opportunity na ngayon buhay pa ako, ngayon makapag-serve pa ako, ngayon may lakas pa ako. Lord, I don't want to miss this opportunity. Is that your prayer? You can come to the altar. We can pray together to the Lord. Don't waste time, mga kapatid. Don't wait na masabi mo someday, sayang, bakit di ko ginawa yon? Sayang yung opportunity na yon. Sayang, bakit ko yun, hindi ko take advantage ang mga bagay na yon. It's too late someday. It may be too late. Why not today? Tell it to the Lord. Pray to the Lord. Lord, please help me. Na anumang opportunity, i-open door mo sa akin. I-take advantage ko, Panginoon. Ayoko magkaroon ako ng regrets. O maybe natakot ka, don't be afraid. Huwag kang matakot. Failure is normal, mga kapatid. But God wants us to have a big step. A leap, mga kapatid. A leap of faith ang gusto ng Panginoon sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Precious Lord, thank you very much, Lord. This morning sa instruction naming narinig. Especially, Lord, sa 5 foolish women na kung saan na-miss nila yung opportunity na makasama ang bridegroom. Na-miss nilang opportunity maka-fellowship, Panginoon. At maka-attend sa napaka-special na event. Simply because, Lord, they are negligence. And sa amin, Father, it reminds us, Lord, na dapat kami maging always ready, maging prepared sa aming buhay. At huwag namin sayangin, Father, ang opportunity, Lord, na sometimes gi-allow nyo sa aming buhay. Today, we have the big privilege, Lord. Great opportunity na maka-worship kami, makasimba kami. Time will come, Lord, in tribulation period. Hindi na pwedeng mag-worship sapagkat hinahabol na ng Antichrist, hinahabol na, Lord, ng mga tao na ayaw sa Bible, ang mga Christian that time. Kaya sa amin ngayon, we have this golden opportunity, divine opportunity na, Lord, binigay niyo sa amin. Kaya sana po, ang opportunity na ito, dear God, huwag naming sayangin. To serve you, magpagamit sa inyo, isurrender ang aming buhay sa inyo, Lord. Walang sayang sa bawat isa, Panginoon, na nagbigay ng buhay, nag-alay ng buhay para sa inyo. It's a privilege po, Lord. Bless these people, especially those who came forward, aming mga young people, tulungan niyo sila, Lord, na huwag maging waste ang kanilang life. And especially, Father, I pray for Brother Jason, kay Karen ngayon, na nag-take ng civil service exam. Lord, please give them wisdom, grant them wisdom and knowledge from you. And Lord, I'm praying na sana makapasa sila this time sa kanilang civil service exam and magamit nila someday, hopefully, Panginoon, sa pag-apply nila ng mga trabaho sa mga government offices. Thank you, Lord. And today, I hope na-remind kami
na it's opportunity, Lord, na magpatawad habang buhay pa kami at habang may chance. Be with us, and Lord, help us this afternoon makabalik po sa aming afternoon service. This I pray in Jesus' name. Amen. And Amen. Amen. Standing, Brother Maki.